So yun nga mga par, ang dami nagre-request na grooming content naman daw. Ang problema wala naman tayong groomable sa mga breed natin dahil mga fry pa nga. Kaya eto, namili tayo sa mga nila-live natin. Nga tayo ditong napili na Half Moon Multicolor. 2 days na nga itong nasa live selling at hindi pa rin namamay. Kaya tara, subukan natin. Kaya pa bang ma-groom at may sali sa show itong tagto 250 sa live selling natin. Tara mga par, samahan nyo akong sipatin to. Even na mga par na malaki yung body niya sa finnage niya. Pero okay lang yan, kaya nga natin i-groom para mapalapad pa, di ba? Bukod nga doon, wala pa naman ako nakikitang mga severe fault. Kaya sa tingin ko nga par, pwede pa nga siyang i-groom. Kinakailangan nga lang natin batakin yung mga fins at pagandahin yung tindig ng dorsal niya. Kinakailangan nga rin natin pakulayin ng husto mga par dahil ang dami niya pang ang shelo. Pero okay lang yan, kaya nga i-groom ang kulit mo naman. Overall, para sa akin, groomables naman siya. FYI lang mga par, hindi ko breed to, kaya hindi ko alam kung ilang months na ba to. Hindi natin kabisado ang jeans neto mga par, kaya hindi ko alam kung mapapakulay pa ba natin to. Pero gagawin natin ang lahat para mai-groom to at may sali sa mga show. Ikaw par, ano ba sipat mo? Comment mo nga. So yun nga mga par, bago nga tayo mag-start, pasintabi muna po sa mga veterans. Ibabahagi ko lang sa mga newbies kung paano ba ako mag-groom ng Half Moon. Dahil kahit papano naman meron tayong napa-champion at BOS sa mga beta show. Kaya tara, simulan na natin mga par. Nag-i-start ang grooming ko from juvenile, pero sa kaso niya dahil maliit ang kanyang mga fins, gagamitan pa rin natin siya ng mirror. Small mirror nga lang to mga par at ibababad natin to sa kanya. Ilang araw hanggang sa mabanat at gumanda yung form niya. Kakatulong din to par na focus ang beta ay isang posisyon para magkaroon ng magandang deportment. Hindi nga natin aalisin yan mga par hanggang sa bumilog at mag-symmetrical ang mga fins niya at bumagay yung laki ng fins niya sa body niya. Sa grooming nga natin sa kanya mga par, fins and coloration ang pupukusan natin sa kanya. Panga ng puro shelo pa siya at mapusyaw pa ang kulay niya. Kaya maglalagay po tayo ng Beta Kit Color Enhancer mga par. Gamit ko nga to sa tubig at sa pagkain. Tumutulong nga ito mga par mag-enhance ng coloration, magpa-molt, metabolism at immunity sa ating mga beta. Marami na nga nakagamit nito mga par noon pa, kaya itatry natin sa ginugroom natin kung uubra ba. Medyo risky nga sa akin to mga par dahil hindi ko naman dito breed at hindi ko rin alam kung ilang months na ba tong beta na to. Pero kahit ganun nga, laban lang mga par. Ang isusunod naman natin mga par ay ang pagkain niya na may babad ng Beta Kit Color Enhancer. Gagawin nga natin lahat mga par para mapa-full molt siya at mapa-intense ang coloration para may laban-laban naman siya. Babad nga lang natin yan mga par ng ilang minuto bago natin ipakain sa kanya. After 3 minutes mga par, ito na, ipapamukbang na natin to sa kanya. Once a day nga lang po pala ako magpakain ng mga ginugroom ko, pero mukbang po sila. At damihan ko nga po ang tekits na pinapakain ko sa kanila para hindi po sila nabibitin. Huwag kang nga mag-alala par, baka ma-overfeed. Titigil naman sa pagkain yan once na mabusog na siya. At ganyan nga lang muna siya mga par hanggang hindi niya pa nakukuha yung form na gusto ko at coloration. 2 times ko na rin po siyang isa-siphon umaga sa kagabi para hindi mag-build ang ammonia. Hindi nga muna natin siya papakitaan ng ibang beta mga par para maiwasan yung matuloy na paglangoy na nagiging cause ng pagbaluktot ng kanyang mga fins. Tamang small mirror muna at linis-linis ng tank mga par. Once na ma-achieve niya na nga yung gusto nating lapad ng fins niya, ang isusunod naman po natin ay form at deportment. So, yun nga mga par. Part 3 na nga po ng ating beta grooming. At ito na nga po ang kalagayan ng ating beta. Pangatlong araw niya na nga po sa 668 at kung mapapansin nyo nga po na may pagbabago na sa kanyang kulay. Paunti-unti nga nadadagdagan yung patching niya sa pins at sa katawan. Susunod naman natin na sisilipin mga par ay ang form niya. Pero hindi po tayo gagamit ng kapwa niya beta. Gagamit nga po tayo ng mirror flaring stick. Ito nga po ang madalas na ginagamit pag nag-groom ng beta. Bukod kasi sa napapahabol natin dito yung mga beta, exercise din natin po sila sa gusto nating paraan. Ulitin ko lang mga par, pagdating sa grooming, huwag kayong gagamit ang beta sa pagpapa-flare. Yung gumamit ng small mirror, mas kalmado po sila dyan. Pwede nyo nga po silang pasunurin sa kung saan nyo sila gusto papuntahin. Kung mapapansin nyo nga mga par, pababa ang hagod natin sa flaring stick. Ito po kasi yung way ko para mabanat yung dorsal niya. Puro pababa nga lang ang hagod ko sa flaring stick mga par. Sa karanasan ko kasi sa pag-groom, nakakatulong to magpa-skyhook ng dorsal at magpalapad. At kung mapapansin mo nga par, hindi tayo nagpapa-flare sa bottom at sa surface. Lagi ka nga lang sa gitna magpa-flare para hindi sumayad yung fins niya sa surface at sa bottom ng tank. Pwedeng maging dahilan para mamuluktot or mag-bend yung mga ray niya. Yun nga din ang dahilan kung bakit nasa gitna ang small mirror natin na nakababad sa kanya. Ano sa tingin mo par, may improvement na ba yung 3 days grooming natin? I-comment mo na lang sa comment section kung may suggestion ka.
So yun nga mga par, pang 5 araw na nga po ng ating grooming at silipin nga natin kung meron na po bang improvement sa mga ginagawa natin sa kanya. Medyo cloudy nga po yung tank niya ngayon pero okay lang yan, kasama yan sa paglaki. Kaya tara, silipin na natin kung ano ba yung improvements niya. At yan nga ang before and after mga par. Medyo out of focus yung camera natin kaya in-adjust pa natin mga par. Yan, sakto na yung focus ng camera. At sa loob nga ng 5 araw mga par, yan na po yung pagbabago niya. Nag-intense nga po yung coloration niya at medyo nadagdagan yung mga patching niya sa katawan at sa fins. Mas naging visible nga din po yung coloration niya sa body or yung kulay orange. At kung mapapansin nyo nga mga par na mas kalmado po siya mag-flare ngayon. Hindi nga po natin masyadong masisipat yung sa fins, gawa nga po na matagal pong palaparin yan. Pero ang importante na mas naging kalmado nga po siya ngayon. At para sa akin mga par, isa po yun sa pinakamahalaga. Yung pagiging kalmado ng mga beta sa pag-flare po nila dahil ayan po yung tinatawag na deportment. At para nga mas masipat natin yung pagbabago, picturean natin. At ito na nga siya mga par. Sa loob nga ng 5 days, sobrang laki na po pala ng pagbabago sa kanya. Noticeable na po pala yung ginanda ng caudal niya at ang dorsal. Yung patching at intensity ng kulay, kitang-kita na rin. Lace flare and color enhancer lang po ang ginamit natin sa kanya. Ikaw par, ano sa tingin mo? Goods na ba yan para sa 5 days? Mabilis lang to par, beta grooming part 5. At ang pag-uusapan nga po natin ngayon ay isa sa technique once na ayaw mag-flare ng yung ginugroom. Kaya let's go! So yun nga mga par, isa to sa kadalasang tanong hindi lang yung mga bagong groomer, pati na rin yung mga hobbyist kung ano ba ang magandang diskarte kapag ayaw mag-flare ng iyong beta. Kaya tara, ituro ko sa inyo yung isa sa mga ginagamit kong diskarte once na ayaw mag-flare ng aking mga ginugroom. Kung mapapansin nyo nga mga par na medyo suplado nga tong ginugroom natin, ayaw niya nga mag-flare ng dire-diretso. Ang problema natin hindi pa siya malapad, kaya wala nga po tayong magagawa kundi gumamit ng isa sa mga tinatago nating diskarte sa grooming. Madali nga lang to par at napaka-effective. Hahanap lang po tayo dito sa outer grow out natin na magagamit. Kukuha nga po tayo sa outer grow out natin ng female na maliit. Yes par, tama ang narinig mo. Female nga po ang gagamitin natin sa pagpapa-flare sa kanya ngayon. At oo, sinabi ko nga na wag natin papakitaan ng kapwa beta ang ginugroom natin. Pero ang male beta po ang tinutukoy ko doon. Dahil pwede nga pong ma-stress ang ating ginugroom kapag male beta po ang pinapakita natin sa kanya. At pwede ring lumangoy siya ng mabilis na pwedeng maging dahilan kung bakit nababali ang mga ray. Ganito nga lang ang gagawin natin par, ibabalot lang natin si female beta at ilalagay natin sa beta tank niya. At ito na ang resulta mga par, kung mapapansin nyo, kalmado pa rin po siyang nag-flare. Hindi nga po siya nagwawala kasi hindi naman threat ang tingin niya dun sa female beta. Sobrang solid nga ng flaring niya ngayon mga par. At kung mapapansin nyo mga par, na dahan-dahan lang po siyang lumalangoy habang piniflex niya yung napakaganda niyang finnage dun sa female beta. Effective to par sa lahat ng klase ng tail type. At napansin ko nga mga par na may pagka-skyhook na po pala yung ginugroom natin. At medyo bumagay na nga po yung finnage niya sa laki ng katawan niya. At pang 7 araw pa nga lang po ito ng pag-groom natin sa kanya. At bago nga po tayo i-bash ng mga veteran sa grooming, pasintabi na po. Ang itinuturo ko pa yung mga diskarte na gumagana sa akin nung naglalaro pa po ako sa mga beta show. Hindi ko nga po sinasabi na tama tong diskarte ko dahil meron naman po tayong iba't ibang klaseng technique. Ipinapakita ko lang sa mga newbie at sa mga naniniwala sa akin kung ano ba yung ginagawa ko sa grooming. Kaya inunahan ko na kayo mga par. Bali ibababad nga lang po natin dyan si beta female ng halos kalahating oras. Hahayaan nga lang po natin na mabanat ni beta male ang mga fins niya na medyo matagal-tagal. Dahil nga po naghahabol tayo ng lapad ng fins niya dahil makapal nga po yung body niya. And after 30 minutes mga par, ipapahinga lang po natin siya. At sa tuwing ginugroom po natin siya na ayaw niya mag-flare sa mirror, ayun lang po ang gagawin natin sa kanya. Hanggang sa mahabol niya nga po yung form at finish ng isang ideal half moon. Sobrang basic nga lang nito par dahil pwede niyo na siyang iwanan after ilagay niyo yung female. At hintayin niyo nga lang po yung 30 minutes bago nyo alisin si beta female. At kung umabot ka nga sa punto ng video natin to mga par, paki-like and share mga par. At paki-comment na rin kung saan ka nakatira para malaman ko nga kung hanggang saan ba inaabot yung mga videos natin. At wag mo na nga ring skip mga par yung mga ads natin dahil malaking tulong po sa akin yan. At hanggang dito na lang tayo mga par. Share and follow for more.